Magbibigay pansin po tayo sa ating pag-aaral. Well, siguro po maganda lang magkaroon kayo ng idea. One time in our fellowship, naka-fellowship ko po mga taga-Blessed Hope. Shoutout po sa mga taga-Blessed Hope, Pastor June, Maria, at ganoon din po yung mga kapatiran natin sa Blessed Hope. Nagkaroon po kami ng napakagandang pagkakataon para po magkaroon ng fellowship. And I really appreciate yung amin pong naging fellowship. At isa na po doon sa naka-fellowship ko ay si Deacon Larry Lumanog. Yan, si Deacon Larry Lumanog. And isa po sa sentro ng aming fellowship ay yung pong mga Bible sharing, mentoring, and then along our conversation and fellowship and Bible sharing, napunta po kami doon sa usapan ng importansya ng doctrine. As Christian, we cannot deny the fact that doctrine is very important to us. Yung doktrina po, di po ba? Pero siyempre po, ang doktrina ay dapat magkaroon ng malaking kinalaman sa pamumuhay. Ayan, sa buhay po natin. At doon po sa usapan doctrine, napag-usapan po namin ang attributes of God. And then one of the attributes of God na hindi po natin maitatanggi ay ang pagiging all-knowing or omniscient. Alam niyo po yung tatlong ikinukonsider po natin about our God, that our God is omnipotent, ibig sabihin all-powerful, diba? Omnipresent, ang ibig sabihin He is everywhere, and omniscient, ibig sabihin all-knowing. Yan, omnipotent, all-powerful God, yung pong omnipresent, di ba? Present everywhere. God is everywhere. Okay? And then, omniscient. Ibig sabihin, God is all-knowing. So, medyo doon kami sumentro. Knowing that our God is all-knowing, ano yung dapat maging epekto nito? Ayan. Kaya nga ang message natin, ang magiging title natin, Because God is All-Knowing. Because God is Omniscient. Diba? Yan po ang ating message ngayon. Because God is Omniscient. Ang ibig sabihin, God knows all things. Diba? Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Gusto ko lang pong basahin yung sinasabi po ng Bible sa Hebrews chapter 4. Ayan, Hebrews chapter 4. Ito po yung magiging teksto po natin. Hebrews chapter 4. Ready na po ba kayo? Ready na po kayo for the message? So, hindi ako used na ganito, no? Na control yung aking pong yung aking pagsasalita. So, Hebrews chapter 4, beginning verse number 13. Neither is there any creature that is not manifest in His sight, but all things are naked and opened unto the eyes of Him whom we have to do, with whom we have to do. Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast the profession, our profession. For we have not an high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So gusto kong pansinin niyo po sa topic nating God is all-knowing. Bibigyan pansin natin yung sinabi po ng verse number 13. Neither is there any creature that is not manifest in His sight, but all things are naked and opened unto the eyes of Him with whom we have to do. Ito po ay ang pumapatungkol sa ating Panginoon. So again, alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Okay? God knows all things. He is all-knowing. Ang itatitle ko po, Because God is Omniscient, because God is all-knowing, and then, ano po dapat tayo? Yan po ang ating magiging konsepto,
at ang magiging sentro sa ating pong pag-aaral. Because God is all-knowing, okay, we need to be. Ayan, yun po yung ating pong pinakamagiging flow of thought. Ano po? So, manalangin muna po tayo. Lord, thank you po sa iyong katapatan po sa amin. Thank you for giving me this opportunity once again to share your word, particularly sa mga uhaw at gutom sa katotohanan at katwiran, sa mga laging sabik na makarinig ng iyong banal na salita. Alam ko pong ayon sa iyong sinabi, bubusugin mo kami, pagpapalain mo po kami. Kaya samahan mo po ang bawat isa sa amin, O Diyos, at naway gawin mong pagpapalang muli ang mensaheng ito sa bawat isa. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, actually po, ito lang ang sesentruhan po nating teksto, ang ating pong talata. Lahat po hayag sa Panginoon. Yan po ang simpleng sinasabi po ng panulat na ito sa Book of Hebrews. Na lahat bukas, hayag. So, yun po ang totoo. Wala po tayong maitatago sa Diyos na ating pong kinikilala at pinapanampalatayanan. Sa Psalm chapter 147 and verse number 5, binanggit po that great is our Lord and of great power. And then, ang magandang kunin po natin doon yung sinabing, His understanding is infinite. So, walang hangganan, mga kapatid. Yun po ang sinabi po sa Psalm chapter 147 and verse number 5. Sa 1 John chapter 3 and verse number 20, magandang kunin po natin doon sa diwa ng pahayag ng talata, ang sabi, For if our heart condemned us, God is greater than our heart and knoweth all things. And knoweth all things. So, kaya ini-establish ko po ang ating pong mensahe that our God is omniscient. And sa magiging challenge po natin, if you really believe and if you are aware that our God is omniscient, ano po ang dapat maging epekto po sa atin ito? So siguro po, kinuha ko po kasi yung meaning po ng idea ng omniscient. Omniscient means having complete or unlimited knowledge, awareness, or understanding. Diba? So, yun po ang pinaka-meaning po nito. Ang ibig sabihin ng omniscient, having complete or understanding or unlimited knowledge, understanding, and awareness. Yan po ang ibig sabihin yan. So, at ito po ang isa sa mga attributes ng Panginoon. At ito rin po ang nagpapatibay na Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat siya po mismo ang nagsasabi po, mga kapatid, na talagang, di ba, kumbaga marami pong mga record sa Bible ang nagpapatunay po nito. Ngayon, dito po sa ating mensahe, ang gusto ko pong maging takbo ng ating isipan, kasi katulad ng binanggit ko po, knowing that our God is omnipotent, omnipresent, at dito nga po sa sentro natin, omniscient. So, kung talagang aware po tayo at alam po natin na alam ng Diyos ang lahat ng bagay, ano po tayo marapat? Okay, ano tayo dapat? Diba? Alam ko na all-knowing ang Diyos. So, ano ang dapat epekto po nito sa atin? That is basically the idea nung kami po yung nag-uusap. Kasi may mga pagkakataon po, alam mo yung doctrine, pero the way we live, parang hindi. Okay? Or, parang hindi ka naniniwala doon sa doctrine. Kasi dapat maging consistent yung buhay mo at yung paniniwala mo. O kaya, gamitin natin yung salitang, yung aral mo at ang buhay mo, dapat ito po ay nag-uugnay. Ano po? Malaking-malaki po kasi ang kaugnayan ng doktrina sa pamumuhay, ng paniniwala sa pamumuhay. Ngayon po, dito po sa ating magiging pagtalakay, mga kapatid, ilang bagay po ang gusto kong sabihin sa atin. Because God is omniscient, number one, we need to be cautious. Diba? Dapat na maging maingat na po tayo. Kasi alam natin na ang Diyos, alam niya ang lahat ng bagay.
So, ang marapat po, maging cautious po tayo. Yun po yung gusto nating sabihin. Sa Proverbs chapter 15, verse number 3, doon binabanggit that the eyes of the Lord are in every place. Diba? Beholding the evil and the good. Ang Diyos natin na omniscient, ang Diyos natin na all-knowing, kumbaga sa paglalarawan po ng writer ni Solomon, sinasabi po niya na ang mata ng Diyos ay nasa lahat ng lugar. Beholding the evil and the good. Di ba sa teksto natin, wala pong naked, lahat po open. Lahat po, mga kapatid, naked pala, naked. Lahat tayo ay hayag sa ating Panginoon. So, tayo po ay walang maitatago sa Kanya. So, it is good for us to have that understanding that God, being all-knowing, nakikita niya ang lahat ng bagay at hayag sa Kanya ang lahat ng bagay. So, ang sabi po, the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. So we need to be cautious. Kung talagang naniniwala tayo that our God is omniscient, alam niya ang lahat ng bagay at nakikita niya ang lahat ng bagay, so dapat po mga kapatid, ako at ikaw ay maging maingat. Una, magandang maging cautious tayo in our choices. Yung mga pinagpapasyahan natin. Because even the very intent of our heart, 'di ba? Yung kung ano po yung nasa puso natin, kung ano po yung iniisip natin. So, mga kapatid, alam ng Diyos ang lahat ng bagay, so dapat maging maingat na po tayo sa ating mga choices. 'Di ba? We need to be cautious in our conduct. Kung paano po natin kinakandak ang ating sarili at yung paano po tayo nag-uugali, mga kapatid. And then, be cautious in our conversation. Kung paano tayo lumalakad, kung paano tayo nabubuhay. Wala pong nakakatakas sa kaalaman ng Panginoon at wala pong nakakatakas sa paningin ng Panginoon. Kaya nga, dapat walk wisely and then, syempre po, reverently at dapat din responsibly sa harapan ng Panginoon. So, kinakailangan tayo po, mga kapatid, ay lumakad ng may kapantasan, may mataas na pagkilala at paggalang sa Panginoon. So, isang bagay po na dapat epekto, dapat po maging bunga ng ating awareness that God is all-knowing. So, mahirap paniwalaan na naniniwala ka na all-knowing ang Diyos, na bara-barabay ka sa buhay mo. Ang ibig sabihin, may mga minsan patago-tago pa po tayo, di po ba? Kung ang pag-uusapan, kapatid, like sa Christian life siguro, the best example is our practice. Yung Christian practice po natin. So, parang ang idea po mga kapatid, kung matatandaan nyo po, meron po mga pangyayari sa Bible na pinalalabas mo ang isang bagay na hindi naman ganon. So, pwede niyong madaya ang tao. Pwede nating mapaniwala ang tao. Halimbawa po, pwede kang mag-akto sa harap ng tao na ikaw ay faithful. Pero syempre, sa Diyos, alam niya po ano yung totoo. Naalala ko po yung sinabi ng Jeremiah chapter 17 and verse 9 and 10. Di po ba? So the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Ang sabi, I, the Lord, search the heart. So, ang Diyos mismo, siya ang sino po sa bawat isa sa atin. Sapagkat maging yung nasa kaibuturan ng ating puso, alam po ng Panginoon yan. So, kaya dapat ako at ikaw, we need to be cautious knowing that our God is all-knowing. Yun pala, no? Magandang title din yun. Knowing that God is all-knowing, that our God is all-knowing, we need to be cautious. Be cautious. Yan po ang unang puntos natin. Maging maingat po tayo. Yung kung ano yung nasa kalooban natin, kung ano yung nasa puso natin, alam ng Panginoon po yan. Sabi niya, I, the Lord, search the heart. So, be cautious. Yan ang unang paalala po natin. Ikalawa po, be clean. Diba? So, may kinalaman naman po ito sa tamang pamumuhay, malinis na pamumuhay.
Dahil alam at kilala po tayo ng Panginoon, siguro po katulad ng sinasabi po ng psalmist, 'di ba? Sa Psalm 139, sa last 2 verses, sabi niya, "Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. And see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting." Ngayon, magtatapos na naman po ang isang taon. At bagamat tayo po, hindi naman naniniwala talaga na kailangan hihintayin mo ang bawat taon para sa ating New Year's resolution. Kasi for me, ang resolution dapat laging after realization. Kahit hindi po bagong taon, kapag meron kang realization, like this time, na nag-aaral po tayo, maganda na ipaunawa natin. We need to realize that our God is all-knowing. And because God is all-knowing, anong dapat mai-resolve po natin ngayon sa mga puso po natin? Alam ng Diyos ang ating pong pamumuhay. Kaya dito ang ating encouragement, maging maingat po tayo. Diba? Be cautious. In our choices, in our conduct, in our conversation. So dapat yun po ang epekto nito sa atin. Ikalawa, be clean. Dahil alam po na alam ng Diyos ang lahat ng bagay, iayos na natin ang buhay po natin, mga kapatid. Ngayon pong pagkakataong ito, magpasya na po tayo. Ituwid na ang dapat ituwid. Iayos na ang dapat iayos. Mga kapatid, kumbaga po, mas magandang pasiyasat po tayo sa Panginoon na nakakaalam ng lahat. Yung idea ditong, "Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting." Yan po ay pagpapakahayag ng sarili po natin for God to really, di ba, tell us kung ano ang dapat po nating gawin. So, ano man po ang mali sa buhay ko, ganun po ang dapat maging attitude po natin. Dahil alam mo na kilala tayo ng Diyos, alam ng Diyos ang lahat ng bagay. So, maganda po mga kapatid na tayo po ay magpalinis po sa Panginoon. Ano man po yung mga dapat iayos po sa buhay natin. So, ito po ipaayos po natin sa Panginoon. Sa Diyos naman, ang sinasabi po niya para talaga maging malinis po tayo, kinakailangan po mag-confess tayo kung ano man po ang mga hindi tama sa buhay po natin. Diba? Sa 1 John chapter 1, ang sabi po, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, kaya siguro po, total may ilang araw pa tayo para sa year na ito. Now, I believe is the best time to do that because we know that our God is all-knowing as our title, di po ba said? Because God is omniscient, be cautious. Because God is omniscient, be clean. Itama na po kung ano po ang dapat itama sa buhay natin. I-confess na po ang dapat nating i-confess sa Diyos. At syempre po sa idea ng confession, ang magkakamit daw po, ang magtatamo ng kapatawaran ng Diyos, yun talagang hindi nangangatwiran sa kasalanan, kundi talagang umaamin sa kasalanan. So, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, mga sulat po ni Apostol Pablo, isa yan sa laging pinipiling po niya sa mga churches, di po ba? So, we need to purge ourselves sa mga bagay na hindi marapat sa buhay natin bilang mga mananampalataya. At dito nga po sa tinatalakay natin mga kapatid, maganda rin po na sa usapang confession, ang sabi, ang merong assurance at garantiya ng mercy ng Panginoon, hindi lang basta nagko-confess, he that confesseth and forsaketh. So, it is good to really consider this message. Kasi tingnan nyo po, ba't ba namin po naiugnay po yan? Nung kami po nagpe-fellowship, isipin nyo no, kung talagang naniniwala ka na alam ng Diyos ang lahat ng bagay, ang dapat epekto nito magiging maingat ka. Ang dapat magandang resulta nito sa iyo ay yung pagiging maingat sa pamumuhay. Ikalawa, knowing that our God is all-knowing, so dapat maging malinis na ang ating buhay, ang ating lakad. Di po ba? Kumbaga, in our mind, yung manner,
So, napakaganda po na ito po ay ating pong consistently may pakita. So, maniniwala po ba kayo ng isang Kristiyano nagsasabi na alam niya, na alam ng Diyos ang lahat ng bagay, tapos nabubuhay sa pagpapaimbabaw, nabubuhay sa liko at lihis ng buhay. So, syempre po, knowing that our God is all-knowing, dapat maayos na tayo, malinis po tayo. Dapat po, mga kapatid, maingat po tayo. So, yun po ang dalawang bagay na binigyan pansin natin. Because our God is omniscient, be cautious. Because our God is omniscient, be clean. Okay? And then thirdly, medyo ito magandang bigyang pansin po natin sa ating pong evaluation. That if we really believe that our God is all-knowing, yun talagang 100% believe ka na alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Okay? Be confident. Be confident. Alam niyo po ba na yung pamumuhay na talagang ikaw ay parang laging nasa pag-aalinlangan, lagi kang nagda-doubt, lagi kang nagdo-double mind, 'di ba? Parang hindi ka maging definite, para bang hindi convincing na talagang believer ka na ang Diyos ay all-knowing. 'Di ba? Tingnan niyo po, halimbawa lang, sa usapan po ng mga yung trials, yung mga testings, mga challenges, mga kapatid. Kung pag-uusapan po natin yan, kung talagang confidente ka, kung talagang naniniwala ka na ang Diyos ay all-knowing, dapat ang epekto nito sa atin, ang dapat maging manifestation nito ay ang pamumuhay natin na may tiwala. Kasi kung kilala mo ang Diyos, alam mo na hindi ka daranas ng kung anumang nararanasan mo na hindi niya alam. At dahil alam ng Diyos yan, mga kapatid, siya po ang nagbigay sa atin ng assurance na sa bawat mga dadaanan po natin, mararanasan natin, temptation, trials, testings, mga challenges sa buhay. Mga kapatid, binigyan po tayo ng assurance. Binigyan tayo ng assurance na may biyaya po ang Diyos at ang Diyos ay tapat. Kaya hindi dapat umaakto ang Kristiyano na kapag kami pinagdadaanan siya, parang hindi alam ng Diyos. Diba? Kaya nga, ang pamumuhay sa pananampalataya ay pagpapatunay na talagang masasabi po natin na believer ka talaga ng doktrina na alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Kasi sa usapang faith, mga kapatid, ang faith ay po pwedeng maging confirmation that you really believe that our God is all-knowing. Alam ng Diyos to. Wala naman akong pagdadaanan, wala naman akong mararanasan, wala naman akong sitwasyon sa buhay na hindi alam ng Panginoon. Basta confidente ako na alam ng Diyos ito. Naintindihan niyo po ibig sabihin? Because God is omniscient, be confident. Maging tiwala po tayo. So may kinalaman ito sa faith life po natin. Diba? Na sa pananampalataya po natin, maniwala po tayo na alam ng Diyos. Yung pong ideyang sinabi po ng Romans 8:28 po ba? And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Walang sitwasyon sa buhay mo na hindi alam ng Diyos. Wala kang sufferings na dinadanas ngayon na hindi alam ng Diyos. Wala kang mga challenges na mga hinaharap ngayon na hindi alam ng Diyos. Lahat yan alam ng Panginoon. At yung pagkaalam mo na alam ng Panginoon ng lahat ng bagay, dapat yan po, mga kapatid, mga Kristiyano, ang magdala sa atin sa confidenteng buhay. Confident ka that God knows all things, and because God knows your challenges, struggles, testings, and trials, mga kapatid, pwede po tayong kumalma sa lahat ng pinagdadaanan natin. So, alam ng Diyos, mga kapatid, ang mga bagay sa buhay mo. God knows our weaknesses. Our weakness. Yung kahinaan po natin, alam po ng Panginoon yan. So, magtiwala ka na sa kahinaan mo, siya ang kalakasan mo. Di po ba? Yes. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos yung takot mo, alam ng Diyos yung pangamba mo, even your wounds. God knows your weakness. God knows your wounds. Yung mga sugat sa puso mo, huwag mo na pong bitbitin po yan sa pagdating ng 2026.
Diba? Kaya naman pagalingin ng Diyos ang ating mga sugat at alam po ng Diyos ang gagawin. He knows our ways. Not just our weakness, not just our wounds, not just our ways, mga kapatid. God knows our wants. So, isa-isahin po natin. Yung kahinaan po natin, kahit maglakas-lakasan ka pa, alam ng Panginoon yan. So, kaya nga, ang pinaka-encouragement natin, hindi po yung dayain natin ng sarili natin, o magpanggap tayo, magpretend tayo. No. Ang ating pong encouragement, magtiwala tayo. Magtiwala tayo na dahil all-knowing ang Panginoon, alam niya yung kahinaan natin, alam niya yung nagbibigay ng pangamba sa atin, alam niya yung nagbibigay ng takot sa atin, alam niya yung gumugulo sa isip natin, alam niya, alam ng Panginoon kung saan ka mahina, alam ng Panginoon yan. At yun po yung magandang bagay na ating pong maging tuntungan para sa kumpiyansa natin. Dahil alam ng Diyos yung kahinaan natin, di ba? Alam ng Diyos ang gagawin sa atin. Kaya nga, naalala ko, di ba? Si Apostol Pablo, nakiusap sa Panginoon, alisin yung kanyang thorn in the flesh. So, ibig sabihin, nakaka-apekto talaga sa kanya yan. And then, sabi ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for thee. Pansinin niyo po yung mga statement after that. Bakit naging confident na si Apostol Pablo? Kasi talagang, kumbaga, pinangahawakan niya ang Panginoon. Sabi niya, my grace is sufficient for thee. So, hindi naman healing ang ginawa ng Panginoon sa kanya. Di po ba? Assurance. The Lord assured him na meron siyang masaganang biyaya. Mga kapatid, alam niyo po yung supply ng biyaya ng Diyos, may kinalaman po ito sa pagiging all-knowing din ng Panginoon. Kasi isipin mo, sa dami ng mga Kristiyano na sinusuplayan niya ng biyaya, alam niya kung ano ang biyayang para sa atin, para sa bawat individual. Kung ikaw ay may karamdaman, meron siyang tinatawag na sufficient grace para sa karamdaman mo, di po ba? Para sa sitwasyon mo. So, He knows our weakness. Alam niya kung ano po yung medyo nagbibigay pangamba, takot, o kahinaan po natin. He knows our wounds. Alam niya yung mga sugat sa puso natin, yung mga heartaches natin, di ba? Ngayon, magandang pagkakataon po yan na talagang mabuhay tayo na konfidente sa Diyos, that we are confident na alam ng Diyos yung sakit sa puso mo, yung mga nagdulot ng sakit sa iyo, yung talagang masasabi po natin na sumugat sa puso mo. So, alam po ng Panginoon yan, mga kapatid. And then, He knows our ways. Alam niya po yung ating mga lakad, di ba? Kaya nga doon sa unang puntos natin, be cautious. Pangalawang puntos natin, be clean. So, bakit? Kasi alam ng Diyos kung tama o mali ang lakad natin. Diba? Yung iniisip natin, yung hakbang natin, decision natin, everything, alam po ng Panginoon yan. Kaya nga, ang pinaka-encouragement ko sa inyo, yung sinabi ng Panginoon sa kanyang bayan, sa panulat po ni Isaiah, sa chapter 55, ang sabi po, let the wicked forsake his ways, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord. Diba? So, yun po ang sabi. Talagang, kumbaga, ang gandang paalala po nun. So, He knows our ways. At yun ang dahilan kung ba't sinasabi niya, talikuran na po natin yan. Talikuran na po natin yung mga maling lakad po natin. Yung ating pong mga maling daan. Magandang mabasa po natin yun eh. Gusto ko po, may didiin po ako sa Isaiah chapter 55, mga kapatid. Ang ganda po ng pagkakabanggit niya doon sa verse number 6 and 7. Bago pa po yung mga susunod na talata. Diba? Ang sabi niya sa verse number 6, seek ye the Lord while He may be found. Call ye upon Him while He is near. Ito, sabi niya sa 7, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and He will have mercy upon him, and to our God, for He will abundantly pardon. Kaya nga, binigyan pa niya ng comparison sa verse 8, di ba? For my thoughts are not your thoughts, neither your ways are your ways, my ways, said the Lord.
At ano raw ang diferensya? For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So, importante po mga kapatid, na atin pong mapag-alaman ito na ang Diyos natin ay being omniscient, kahinaan mo alam niya, sugat mo alam niya, yung sakit sa puso mo alam niya, yung lakad mo, daan mo, alam ng Panginoon, and even our needs. Yung mga pangangailangan po natin, alam ng Diyos yan. Naniniwala po ba tayo dyan, mga kapatid? Di ba? Wala kang hakbang na hindi alam ng Diyos. Wala kang sakit o sugat na hindi alam ng Diyos. Wala kang kahinaan na hindi alam ng Diyos. At wala ka rin naman pangangailangan na hindi alam ng Diyos. So, alam ng Diyos ang ating pong mga pangangailangan. Kaya nga, ang pinakamagandang magiging practice po natin, panghawakan po natin ang Diyos sa kanyang pangako. Diba? Panghawakan po natin siya sa kanyang pangako po sa atin na siya ang magpo-provide ng ating mga pangangailangan. So, even before we ask, ang sabi, alam na ng Diyos kung ano ang kailangan natin. So, ito po, nagpapakita that God is all-knowing, pero hindi ito nagtuturo na total, alam na pala ng Diyos, di pwede na tayo hindi mag-pray. No. Kahit alam ng Diyos ang lahat ng pangangailangan natin sa operation niya, sa disenyo niya, sa programa niya, ask and it shall be given you, seek and you shall find, knock and it shall be open unto you. So napakaganda pa rin po na ma-develop po sa atin yung pong tinatawag natin pong pagtitiwala. So be confident. Be confident that God knows our weakness. Be confident, kasi all-knowing siya eh. Because God is all-knowing, because God is omniscient, be confident. Be confident that God knows our weakness, God knows our wounds, God knows our ways, and God knows our wants. Alam ng Diyos po yan, lahat ng pangangailangan po natin. Kaya mga kapatid, for me, yung pong pagiging omniscient ng Diyos, yan po ay advantage po ng mga Kristiyano. Di po ba? This is actually a big advantage on the part of the believer na ang Diyos po natin ay all-knowing. Amen po ba mga kapatid? Di ba? Di ba advantage yun na ang Diyos natin alam niya ang lahat ng bagay? Pangalawa, assurance po yon. Mga kapatid, yung pong katotohanan, alam ng Diyos ang lahat ng bagay, assurance po yon na talagang tayo po ay po pwedeng, di ba, pumanatag, kumalma, maging confidente. Kaya nga ang itinuturo ng Panginoon talaga for us to be careful for nothing. But in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Yung idea doon, sabihin mo sa Diyos. Kasi kung tutusin, alam naman ng Diyos yan eh, di po ba? Sabihin mo sa Kanya. Gusto ng Diyos na maging totoo ka sa sarili mo. Hindi na kailangan may pagpatotoo sa Diyos patungkol sa atin. Remember, one of my messages here sa ating pong Believer's Breakfast. Naalala niyo po yun na hindi na kailangan may mag-testify pa sa tao tungkol sa tao kung sino siya sapagkat God knows, di ba, what was in man. He knew all men and He knew what was in man. So, ang aking pong concept na ipinupunto sa inyo, kung ikaw ay naniniwala sa doktrina na ang Diyos ay omniscient, dapat ito may epekto sa buhay mo. Be clean, di ba? Be cautious, be clean, and be confident. Kung sinasabi natin na naniniwala akong omniscient ang Diyos, na tayo po ay walang katakot-takot na nabubuhay sa kamalian, di ba? Malayo tayo sa Panginoon, tapos medyo dumarating pa tayo doon sa point na para bang may maitatago pa. Hayag po sa Diyos ang lahat ng bagay, mga kapatid. And then, sa usapan po ng pagkakaalam ng Diyos kung bakit dapat tayong maging confidente, alam niya yung kahinaan mo, kahinaan ko, alam niya yung sugat mo, mga nagdudulot ng sakit sa iyo, at alam din ng Panginoon, mga kapatid, yung lakad mo, yung daan mo, yung pamumuhay mo, at alam din po ng Diyos yung pangangailangan mo. Diba? So, kaya ngayon po, at least, nakagawa pa rin po tayo ng way para po sa ating pagtalakay ngayon. Ng kapatid,
dahil ang Diyos natin ay all-knowing. Ang pagiging all-knowing ng Diyos, dapat ito ang ating awareness, dapat ito'y ating advantage, at dapat assurance natin ito. So, yung pong ating knowledge and awareness that our God is all-knowing is an advantage, mga kapatid, sapagkat hindi tayo nangangamba dahil alam ng Diyos ang lahat sa atin. And then, yung pong assurance, dahil alam ng Diyos kung ano po ang lahat sa atin, alam din ng Diyos kung ano ang gagawin niya sa bawat isa sa atin. Amen? So, I hope na kahit sa ganitong paraan, kasi syempre, oras pa rin po ng tulog dito ito, kaya medyo ako po ay kontrolado sa akin pong pag-share po sa inyo. But still, I praise the Lord sapagkat nabigyan po pa rin ng pagkakataon na makakuha po ako ng signal na makapag-share po sa inyo ng ating pong mensahe. Kaya thank you po. Ngayon po ay December 30 na. So, bukas po ang huling araw ng 2025. Kaya ang aking pong patuloy na panalangin sa bawat isa sa atin, hindi lang yung survival, kundi yung hindi lang yung makasurvive tayo. My prayer para sa inyo is not just survival, is not just sustenance, but also sufficiency. Yun talagang kasaganahan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So, yun po ang prayer natin sa usapang individual, sa usapang pamilya, sa usapang ministry, mga kapatid, negosyo, anuman po yan. Ang prayer po natin, hindi lang survival, hindi lang sustenance, kundi sufficiency. Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na mapagpala sa lahat. Kaya mga kapatid, naniniwala po ba kayo na ang Diyos natin ay all-knowing? Naniniwala po ba kayo that our God is omniscient? Then prove it. Prove it. Manifest this belief in your life. Ating pong bigyang pansin ang ating tinalakay ngayon. That because we believe that our God is omniscient, dapat maging cautious po tayo, maging clean po tayo, maging confident po tayo. So, yan po ang ating pong mensahe. So, this should be our awareness, and we must realize that this is an advantage and also assurance na ang Diyos natin ang lilingap sa atin sa lahat ng sitwasyon sa ating buhay. So, thank you so much. Mag-pray po tayo. Lord, thank you po sa message na ito. Thank you po sa paalalang ito. Maasa po kami na patuloy po kaming bibigyan ng tamang direksyon sa aming mga buhay, sa usapang kaisipan, sa usapang pagpapasya, sa usapang paglakad, Panginoon. Nawa lahat ng ito ay magpatibay ng aming paniniwala na kami ay may Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Dahil dito, maging maingat kami, maayos ang buhay namin at maging panatag po kami. Salamat po at nawa ang mensaheng ito ay nakapagpalakas sa bawat isa. Ingatan mo po kami, O Diyos. Pagpalain mo po kami, O aming Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.